elementary school at Sandali lang, sandali lang. bundukin niyo po pa up and down. Sandali lang, sandali lang. Barangay Siring. Barangay Siring. Barangay Siring. That is 3 kilometers from Kapihan. Siguro, mga 3 kilometers. Suppose, ang high school, saan ang pinakamalapit na high school? Yung pinakamalapit na high school, yung sa Atuyay. Ha? Atuyay. How far? Atuyay. From Kapihan? Siguro mga 4 kilometers. O di, malapit lang. Elementary, 3, Senator. high school, Senator. 4. Ang vice mayor namin, kapatid ng superintendent, siya din yung dati yung district supervisor. Sige, Vice Mayor, go ahead. You have the floor. A pleasant morning to the honorable body of the Philippine Senate. Good afternoon, Chairs, Senator Ronald Batu and Senator Risa Hontiveros, Senator Francis M. Tolentino. We have embarked on a long journey from our hometown to this magnificent hall of Senate to seek for remedy and or redress of certain grievances of some of our beloved constituents. Now, being elected, I and the mayor and the rest of the municipal officials, being elected and appointed officials of the LGU, who are judged as the stewards of the people's well-being and safety, we certainly do not have the liberty to turn a blind eye to these matters. Gusto ko lang patutuhanan yung sinabi ni Raisa Goma, one of the witnesses, and gusto ko rin pabubulaanan yung sinabi ni Jering Skilayo kanina na free labas-pasok ang mga kabataan doon sa Kapihan because Kapihan is really restricted with 3 gates, no, before you can get inside the area. So, I was the former public schools district supervisor of Socorro East District, and we have gathered data, exact data. February 11, 2019, there were 847 school-age students have dropped from the rules from kindergarten to to high school due to their massive exodus to Kapihan. 42 elementary teachers, 43 secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBSI members have started incurring absences without notice to their heads and the division office. June, July 2019, 33 elementary teachers and 36 secondary teachers from Socorro East and West districts have submitted resignation letters, while 8 elementary and 8 secondary teachers were AWOL and were dropped from the rules. So hindi totoo yung sinabi ni Jering Skilayo na nakapag-aral ang mga kabataan doon. 847 kindergarten pupils and students, high school students, na hindi na talaga nila pinaaral for more than 4 years. Ngayon na lang sila More than 4 years. 4 years. From their transfer to Kapihan. So, maraming ginagawa ang DepEd para maresolba ang isyong ito. In fact, yung aming superintendent, ilang times na nagbisita doon sa amin, including the regional director, DepEd regional director, asik na ron si Bringas. Doon sila, pinuntahan talaga nila doon para ma-investigate, para hikayatin silang bumalik sa school, including yung nag-awol at nag-resign na mga teachers. Pero wala talaga, to no avail. Wala talagang pinakinggan nila lahat. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Thank you, ma'am. Thank you. Senator Tolentino. In the interest of fairness, tinitingnan ko yung mga lumang pictures dito, yung nagpasyal tayo sa, anong school yung pinuntahan ko doon? Socorro National High School. Socorro National High School. Mga 1,600 enrollees, including senior high school. So, kaya ko tinatanong ito, relative to the statement made by the DepEd,
Kasi dito sa figures na binigay sa amin, mas mataas yung dropout rate noong 2019. 110 noong 2021, surprisingly 39 lang, bumaba noong 2022. Odette hit Socorro December 16, 2021. Dinala niyo po ako doon sa high school, yung pataas tayo, yung wasak-wasak yung ano, di ba? Kasama ko kayo, wasak-wasak yung taas. So, hindi kaya, in the interest of fairness, hindi kaya tumaas yung mga dropout rate dahil nasira na yung mga school doon sa taas yung pinuntahan natin. Hindi yan? Talagang itong kapihan ang dahilan? Hindi, 20... Yeah, you answer, Mayor. Vice Mayor. 2019 pa lang yun. Yung 2019. pumunta sila sa kapihan. Opo, pero... Wala pa yung 2021 na yung Odette. 2021 si Odette, December 16. Nagpunta naman ako 2022 after Odette, March 2022. Pero noong 2022, konti na lang yung nag-drop out, 25 na kasi nag-drop out na noong 2019. Ganun po ba? Massive. Massive yung dropout, Senator. Ayun, because I have Yung mga figures. naiwan na lang yun, yung naiwan na lang yung nakita mo doon ng mga estudyante. Pero masasaya Hindi pa yun doon, mga ma'am, membro nila. Masasaya yung naiwan, pati yung mga Wala teachers namang- natin doon. Wala namang masaya naman yung mga kabataan Yes. talaga. Pinahinto lang nila. Yes, that's why I mentioned a while ago that they took advantage of the good-naturedness and hospitality of the character of the people of Socorro. Well, nakita ko nga po yon. And I can still vividly remember that visit, yung hagdan-hagdan, and then meron tayong bahay doon sa gitna. Green, yung mga teachers naka-green. Ayun, salamat din doon sa natikmang kong pagkain nyo, masarap. Thank you, You're Senator most Tolentino. welcome always, Senator. Balik ako kay Mr. Galanida. Mr. Galanida. Yes, Mr. Chair. Yung ibang issues, no? Pwede natin yung mapag-uusapan, pwedeng totoo, pwede hindi. Pero itong pagkasal sa mga bata, at saka pilitang pagpakasal, at itong pagbabawal na mag-aral sila, pinipigilan mag-aral, that I cannot forgive. Whoever do that, for me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita, binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 21, Vice Presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng Presidente at saka yung mga paresis namin. So sino ang Meron sino ang kaming board. nagbabawal pala? Hindi ikaw. Hindi po. O sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga hindi naman mapuwersahan yung Ikaw mga, ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power, from Kilario sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka well-educated, ikaw yung pinaka dati ka pa nga mayor 3 times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Hindi mo alam at wala kang pakialam. ang alam ko po ang kahirapan na kahirapan na magpunta, magpaaral kasi po sa terrain ng aming lugar. Hindi, itatanong kita, hindi niyo binabawalan. Hindi po. Kusang ayaw ng mga bata mag-aral? Sa alam ko po, hindi po yung sa alam ko lang po hindi. Sa alam? Ano? Sa alam mo, hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. Ay, you're telling half truth and half lies, ha? Klaruhin kita. Klaruhin natin ito. Kasi kayo ang policy making body dyan sa kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan nyo mag-aral ng mga bata o hindi. Hindi po, our records will show kung anong pinag-usapan na O bakit walang bata nag-aral? Sige nga, explain to me. Sa It mga- is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. Yan ay mga parents, ha? Doon sa loob, may mga parents. I don't
believe